Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang salik ng pagkonsumo. Lahat tayo ay bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo. Simula sa mga kagamitan sa eskwela tulad ng lapis at papel, kagamitang personal gaya ng cellphone at pabango, mga kailangan natin tulad ng pagkain, damit, tubig at iba pa. Ang lahat ng ito ay ating ginagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagbili at paggamit ng mga produkto o serbisyong ito ay tinatawag na pagkonsumo. Ito din ay isang gawaing pang-ekonomiya na tumutukoy sa paggamit ng produkto o serbisyo upang tugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Consumer ang tawag sa mga taong gumagamit o bumibili ng mga produkto o serbisyo. Dahil tayong lahat ay bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo para sa ating mga pangangailangan. Tayo ang mga consumer. Ang ating pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo ay naaapektuhan ng iba't ibang mga salik. Ano-ano kaya ang mga bagay na nakakaapekto sa iyong pagbili? Kailan ka napapabili ng marami at kailan ang kakaunti? Tayo na't alamin ang mga salik na ito. Ang presyo ay tumutukoy sa halagang katumbas ng produkto o serbisyong ating binibili. Ang salik na ito ay kadalasang nagiging motibasyon natin sa ating pagbili. Ang mga sales sa pamilihan ay nakapaghihikayat sa atin na bumili ng mas marami. Samantalang ang pagtaas naman ng presyo ng isang produkto o serbisyo ay hindi nakapaghihikayat sa pagbili ng marami. Ang kita ay isa din sa mga bagay na nakakaapekto sa ating pagkonsumo. Maaari din itong limitahan o dagdagan ang pagkonsumo natin sa mga produkto o serbisyo. Ang pagkakaroon ng pagbabago sa kita ay nangangahulugan ng paglaki o pagliit ng pagkonsumo ng isang mamimili. Ang panahon o inaasahan. Ang pagbili sa mga produkto at serbisyo ay naaapektuhan nito. Sa panahon gaya ng pandemya, mas maraming tao ang bumibili ng mga produkto tulad ng face mask, sabon at alkohol kaysa sa normal na panahon. Ang pagdiriwang o okasyon ay nakakaapekto din sa pagtaas at pagbaba ng ating pagkonsumo. Ang pagkakaroon ng utang ay nagdudulot ng pagbaba sa ating pagkonsumo. Mas madaming utang na kailangang bayaran, mas kakaunti ang natitirang pambili sa mga produktong ating kailangan. Ang demonstration effect. Kadalasan, tayong mga mamimili ay madaling maimpluwensyahan ng mga bagay na ating nakikita o naririnig. Ang telebisyon, radyo, at maging ang social media ay nagiging kasangkapan upang tayo ay mahikayat na bumili. Ang brand endorser na ating iniidolo, magandang tagline, at pabalat ng mga produkto ang ilan sa mga pumupukaw sa ating atensyon upang tayo ay mapabili. Kakaunti naman ang mga bumibili sa mga produktong hindi pamilyar sa atin. Tandaan, ang lahat ng ito ay pawang nakakaapekto sa dami ng ating binibili o ginagamit. Ang paglaki o pagliit ng ating pagkonsumo ay nakadepende sa mga salik na ito. Dahil ang ating pagkonsumo ay naaapektuhan ng iba't ibang mga salik. Kailangan nating mas maging matalino sa ating binibili. Kailangan nating mas maging matalino sa ating binibili at ginagamit. Dapat ay lagi nating isinasaalang-alang ang kahalagahan at ang paggamit natin sa mga produkto o serbisyo na ating bibilhin.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!